Alright, kita magdugay. Proceed kita, chapter 2, book of Romans. Chapter 2 na kita, last week, mga 2 weeks. Atong gitakil ang chapter 1. Now tonight, atong mag-umpisa kita sa chapter 2, book of Romans. Chapter 2, basahon ta ang first 3 verses, or first 4 verses. Right? Verse 1, 2, 3, and verse number 4. Alright. Chapter 2, book of Romans. Romans chapter 2, verse 1 to 4. Read. Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. For thou that judgest doest the same things. But we are not sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that thou judgest them which do such things, and knowest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Or despisest thou the riches of his goodness, and forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? Amen. Let's pray, let's bow, and let's close. Father, we thank you, we praise you, Lord, tonight for another blessing, another hour, another moment, another privilege we can have our corporate Bible study. Thank you for chapter 2, na makalearn kami, and we pray, Lord, ang iyong Holy Spirit mag-enlighten sa among minds, at mag-teachable kami tonight. Help give us an open heart, open mind sa mga learnings, mga teachings, mga instructions, mga corrections na may paabot sa amon. Thank you sa bilog adlaw, ikaw nag-upod, nag-guide sa among Ginoo, ginhalungan mo kami, especially sa among travel. Going to Bukidnon last Monday, kakainan nakabalik kami diri sa Marvel, safe, Lord. Inatungod si mong grasya kag kapor, wala sa among Ginoo ang abilidad, kundi pure sa imong grace, Ginoo. Salamat sa short period of time na nakabisita kami sa akong nanay, and we pray, Lord, na makagawa na siya as soon as possible. And we pray, Lord, tani negative ang result sa ultrasound, sa CT scan, sa iyang mabaga, Ginoo. Yung problema, Ginoong especially, Lord, may findings kung may tubig niya baga. We pray, Lord, na hopefully someday masaksyon, makuha, matanggal ang tubig, Ginoo, ang magabara na budayan siya maginhawa. Kaya, Lord, I pray, ikaw mag-provide provision, financial blessing, help us na kami mag-ulutod, magbuliganay kami para sa among nanay. Napabansyan na mo bilang mga anak, palangga na mo siya. Ginoo amo siya. I-appreciate bilang yan nanay. Namo siya ang pinag-ulit. Thank you sa kay Ma'am Vic, nag-support man sa akong pag-upload, net, ibininag media. Thank you sa mga members na pinag sa akong safe travel video. Pabalik ang pagkatuloy. Walay ko ikaw ang Diyos, sumaya dumong pagpasalamat. Amon yung balik, dila sa inyo. Pangalan ni Kristo, ay mubugtong anak, isalig na mo. In Jesus' name. Amen. Amen. Pakipasunod, Brother Jonathan. Ano sa atong mga whiteboard? Now, ang verse na ito binasa, no? Again, Apostle Paul, ang mga atong writer, kag-address sa mga Roman believers, mga Kristohanon sa Rome. Okay? Kag-ato makita dari ang instruction. Verse number 1, therefore thou art inexcusable, O man. Okay? Ano hambal niya? Ang tao hindi makalikaw. Kasi niya, whosoever thou art that judges, ikaw nga naghahukom, for wherein thou judges another, ikaw nga naghahukom sa iban, silid niya, condemnest thyself. No? Condemnest thyself. Kung kita galit naghahukom sa iban na tao, siliya, ang epekto po sina, daw ginakondem ka atong kaugalingon. Pareho lang na, ginahukman naman atong kaugalingon. Siliya, for thou that judges doeth the same things.
Kaya ikaw nga nagahukom, nagahimo man sa mga butang. Kaya verse 2, nagasiling, for we are sure, sigurado, si Paul, that the judgment of God is according to truth. So, amo rin kanami mga utod, kagaibahan nato, kay ang Diyos po siya kong judge based dun sa truth. Usahay ang atong judgment based sa atong feeling. Pero ang Ginoo, truth ang iyang basis. Amen? Against them which commit such things. Okay? Nagpadayon siya sa pagsiling, verse 3, and thinkest thou this, Amen? That judges them which do such things, and doest the same thing, that thou shalt escape the judgment of God. Wala sa maka-eskapo sa judgment sa Ginoo. Now, na-remember ko, sa impeachment ni Corona, naka-remember na mo, 2012, I think, si Chief Justice Corona, gi-impeach siya, kaya tungod sa ang iyang salin, ang gobyerno kami may ginatawag ng salin, state of asset, liabilities, and net worth. Every year, ibutang nila sila salin, pila ilang sweldo, kada bulan. Okay? Tapos, pila imong propiedad. Imong balay, pila na siya. Kung may motor ka, may salakyan ka, may bakahan ka, may lupa ka. Amo na siya. Ibutang mo man sa salin ang imong ginatawag liabilities. Ano ng liabilities? Imong utang. Oo, tapos utang niya. 1.2 ang imong net worth. Net sa imong property ba? Mas nimo kag ang imong propiedad. Pero imong utang pila? O ibutang mo na dito. Oh, kasi 1 million po imong utang. So, imong asset nahulog na lang 200. Kaya ang equivalent po sa imong utang is 1 million. Muna siya. So, ibutang na dito para mabalaan kung honest ka ba sa imong income. Kaya mag-wonder mo na sila, yung sildo, mo lang 30,000 naman. Nakabakal kasing lupa na worth 12 million. Di ka nagkuha. So, gusto na po. Hambang ni Juan, ni medium defensor, kamo, mga nasusilpo kamo mag-judge na ini si Corona, mo ni. Pero kamo, kabalo ko sa inyo, nanong kita ng Pilipinas? Hindi ta magula-gula sa listahan, the most corrupt in Asia. Kung kita mga anis, kita ng mga politiko. Sige, hindi kita magplastikan dito, kaya marami dito. Kabalo ka ito, mag-ilungga, tulong ka ni medium defensor. Bisag English, Tagalog, kurang tulong niya lang. Ilongga kayo. Hindi kita magano dito. Alam ko, marami dito sa atin na gina-withdraw. Bago ang gina-withdraw, ginapapangalan sa ibang property para makita doon na wala siyang property. Kung hindi lang property niya, doon sa ibang nakapangalan. Huwag niyo na kung nakuhin. Sabi niya. So kay Corona, dalawa lang ang nagsino kung na-impeach si Corona. Sa 24 senators, dalawa lang. The rest, nagbuto sila kaya na-impeach si Corona. Kasi sa time yun, si Aquino, si Ninoy Aquino, ang president. Galit si Ninoy Aquino kay si Corona, ipanagtag niya ang lupa sa Hacienda Luisita. Sa mga tinang nagdugay-dugay ng 30 years, 40 years, wala na, may arat na ang CART, Comprehensive Agrarian Reform. Pag dugay ka na, nabutan natin ng 30, 40 years, pwede na i-award sa imo ang area. So, naghatag sa judgment si Chief Justice Corona, ngay award, galit na galit si Juan Aquino, kaya nabawasan itong ilang mga kalupaan sa Tarlac. So, mo ito i-impeach, sa iya kalyado si Corona. Ang nagsino lang sa impeachment, si Joker Arroyo, kung na-remember niyo, Senator Joker Arroyo, kag si Miriam Santiago. Out of 24. 22, nag-yes, kaya na-impeach si Corona. Ang point ko mga kapatid, sabi niya, tama si Di Maria. Sabi niya, na ang ating judgment dito, hindi based sa truth, kundi kung sino ang ating connection. Una tayo na-based sa tawag dito sa evidence, which is Roma. Okay. Now, the same thing, sabi ng Panginoon Diyos, sabi ni Lord sa verse 2, but we are sure that the judgment of God is according to truth. So, truth. Now,
as an introduction, mga kapatid, no? Ay natawag na, okay, 8 kinds of judgment. 8 kinds of judgment sa Bible. So dapat mabata nato ni ano nga klase nga mga judgment. Okay. Una, inatawag okay, the cross judgment. The cross judgment. Ano din? Si Kristo ang i-judge dito sa cross. Instead na kita ang i-judge dito sa cross, ang sala na buko, napasan ni Jesus Christ dito sa cross. So ang kaugot sa Dios, instead sa humankind, sa atong makatawan na makasasala, napasa ni Jesus Christ sa cross. So ano to ang judgment of the cross? Lantaw ang mga utod. Okay? Kita natin dira sa book of John 16:11. John 16:11. John 16:11. John chapter 16. John 16:11 verse 10, of righteousness, because I go to my Father and you see me no more. Verse 11, of judgment, because the prince of this world is judged. So that refers to himself, kay Jesus Christ. Siya ang gihukman, nag-suffer, nag-antos, napasa sa iya ang judgment, ang wrath, mga utod, na supposed to be dapat sa aton, nga mga makasasala, sa aton nga mga walay Kristo, sa aton nga mga wicked nga mga tao. Pero si Kristo ang gi-judge dito sa cross. So amo na ang una dira nga judgment, the judgment of the cross. The judgment of the cross. Nahimo siya nga sin bearer naton si Jesus Christ. That's the first kind of judgment, the cross judgment. The cross judgment. All right. Okay. Number 2. Number 2, ini tinatawag the self-judgment. The self-judgment. So, halin sa word brad na self-judgment. Okay. Hey bro, ano? 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians. The believer's self-judgment. The believer's self-judgment. Verse number 31. 1 Corinthians 11:31. 1 Corinthians, look at verse 31. 31. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Amen. So, sino daw ang unang mag-judge? Kita sa aton kaugalingon. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Verse 28, ano na judge ourselves? Para sa verse 28, but let a man examine himself. Self-examination.
itipon mo. Kasi sa ako, may matipon ko bago ko mag-judge sa iba. Ako naman mag-default. Self-examination. So, kung sino ang judge na, ikaw ang judge mo kapatid. Amen? Delivers self-judgment. So, my judgment, na ikaw na. My judgment, na ikaw ang judge mo kapatid. Okay? Ikaw na ang magkagawa. Nagtaon mo, ikaw may. Sabihin mo kapatid mo. Lord, diba? Nakaulit ako sa iyo. Ang tulog, wala? Wala ka ba sa akin eh? Nagulatan? Ang tulog ka dito? Hindi mo ako tulog? Right? Pananato, self-examination. So, let a man, mga madra. Verse number 28, let a man examine himself. Personal. Individual. Hindi si pastor, hindi ibang tao, hindi ko parents, ang nandiyan sa ibang kapatid mo, ikaw siya. Let a man examine himself. So, delivers personal o self-judgment. Self-judgment. Ako din practice. Ako yung kaugalingon. Ang tao na itong kaugalingon. I-assist na itong kaugalingon. Kumusta akong kinabuhi? Kumusta ako? Kumusta ako relasyon sa Ginoo? Ako tao mo ako. Isabi na ako. Ako ang kaugalingon. Self-judgment ang tawag sila. Delivers self-judgment. Okay, number 3. Chastisement. The Father's chastisement. Ang pagkastigo, pagdisiplina sa kamay sa iyang anak. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Verse 5. Verse 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. Number 3, my son, despise not thou the chastening of the Lord. Hindi mo pagkamayon, hindi mo pag-ikondem ang pagkastigo sa Diyos, sa Ginoo. Nor faith when thou art rebuked of Him. Kung magluya ka, kung mag-discourage ka, kung dinasaway ka. Verse 6, for whom the Lord what? Loveth. E kung sino itong ginapalamba sa Diyos, He chasteneth, iyang kinakastigo, and scourgeth, kinabakol, every son whom He receiveth. Verse 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what is son? Is he whom the Father chasteneth not. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. Furthermore, and fathers of our flesh, which corrected us, and we give them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of Spirit and live? For they verily, for a few days chasten us after their own pleasure, but He, for our profit,
no chastening for the present seeming to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yieldeth the peaceable fruit of the righteousness unto them which are exercised thereby. Amen? O, muna mga utod, ang pinatawag na God's discipline. God's discipline. Ato nakita niya, doon ang klase sa amay. Ang tinuod na amay, kaya pinadisiplina yung bata kung makasala. Amen? Nag-undergo sa chastisement, discipline, judgment, ang isa ka bata na nagpasaway sa iyang amay. Kung sila sa Ginoo, i-compare niya ang human relationship. Sila niya kung ang inyong amay sa kalibutan, sa dutan mo na amay, pinatutuan ko mo, pinapulit ko mo, pinadisiplina ko mo. Ang human sa ato ng mga anak sa spiritual. Na kung kita magpasaway man, mag-undergo mo kita sa God's discipline. Kaya, pero hindi ka mo magkalain sa kanya. Hindi ka mo mag-fail, hindi ka mo mag-luya, hindi ka mo mag-give up. Testing niya, kung ang isang katao, suko magina-disiplina, nag-undergo agad sa kinatawag gribos, pag-antos. Pero ang resulta sila niya, joyous. Amen? Makapalipay, makabenefit ka, kung ikaw daw, na bata, nag-undergo sa chastisement, discipline, ibaton mo, wala ka nagsungkot, nagpaubos ka, nagpailog ka, kagiapon mo, ang imo nga mali, sige niya, someday, may blessing na napakot. Amen? Muna sila sa Ginoo. Pero kung ikaw daw, nagina-disiplina, tapos di mo gusto disiplina mo, kung sa ato ka, nag-rebelde, sige niya mga uto, kung sa pangbalyariya, natin makita. Verse number 11, sila niya, now no chastening for the present seemeth to be joyous. That means ang tao na nag-undergo sa chastisement, judgment sa Ginoo. Hindi makalipay, no? Kung ikaw kastiguhon, kung ikaw disiplinahon, hindi namin. But sila niya, but grievous, masakit, mamugat. Ano pa? Mga utod, ang tao disiplina. Maybe undergo ka, mapahuyan ka, or sometimes atong pride, bunday, give up, abo na siya, mga utod. Kung kita nag-undergo sa discipline, pero sila niya, nevertheless, ano ang reason? Afterward, sila niya, it yielded the peaceable, abo na yung reason. Kung kita nag-undergo sa discipline, matulo na ito ang discipline, maghambol kita, mga utod sila niya, the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So meaning, ang atong Father, ano siya? Righteous. Amen? Naman, kaya hindi niya mag-itolerate, hindi niya ikondon. Kung kita nagakamali, okay, nag-rebel kita, kita sa Ginoo. Ginakulit kita sa Ginoo. Righteous siya. So hindi siya tatay, hindi siya amay na passive, hindi siya amay na tawag linear. Ginakulit niya. That's why, sa atong mga Christian, kung mag-undergo kita sa discipline, pasalamatan daw natin dapat. Kaya kaya siya invitation na anak na sa Diyos. Kahit ang yawa, wala siya na-spam sa iyang bata. Ang demonyo, wala siya na-disiplina sa iyang bata. Ang discipline, dito na ginahimo sa tatay na may anak. Okay? Kaya kanang discipline ba, expression na of love. Ikaw para tatay. Tapos yung anak ay mo balik. Pinapabayaan mo lang. Gina-ignore mo lang. So, ano ang klase na tatay? Ano pag-describe mo lang? Sa isang katatay na biskang mali na. Wala siya action. Diba? So, anong mabutang sa itong mind? Tatay ka nga, kanang konsentidor. Nanay ka konsentidor. Ang pamangkot, ano ba na?
sa una, concentrate ko ka sa una. Maybe sa mga ginikanan. Or maybe, influence sa iba. O, ikatatlong factor, maybe, tamad ka. Nabinikanan. Kaya nga nung di man mo, disiplinawan mo bata ka. Nabiskat ba ka na mo, mamanitin mo. Dili. Ang tinuod na tatay ba, dili niya i-overlook. Isip sa Ginoo naton. Amo na ba, kung kita magkamali, kung kita kapalayo, kauton, kita kapabadlo, even, napasaway, then expect na may spanking, expect na may discipline ng Ginoo. Kaya kung ikaw, gagling ka anak sa Diyos, Kristohano, luwas, kapasaway ka, tapos wala kay discipline, dapat hindi ka malipay. Dapat pagkurbahan ka. Kaya maybe, hindi ka anak sa Diyos. Kasi din sa Bible, ang iya, dili anak, ang bastard, wala ginadisiplina sa Diyos. Ikaw magkilabot mga sa bata sa iba. Di ba? Extra ganun karon sa nawa yun, ang bata, estudyante, hindi na pili mananod, pili ng verbal abuse din mo, ikaw, bata ka, ikaw gumulong ka, ikaw, gumulong ka na ka ng verbal abuse. Ikaw, mo lang kita kasakitan ka, emosyon. Ano na kung corporal punishment, bawang na yun. So, ikaw pakialam sa limang bata. Ang mo nang Ginoo, ang iyang minadisiplina, ang iyang anak. Ang mo nang mapadali sa Bible. Verse number 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth. My son, despise not thou, verse number 5, the chastening. Despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Kung kapag hindi kita dapat maluya, hindi kita dapat magsungkot, hindi kita dapat mag-give up kung kita ginareview sa Ginoo. Na paano kita ginareview? Pagi siyang pulong, pagi sa preaching, pagi sa advice, pagi sa counsel, pagi sa mga teaching sa Bible. Bila kita ginareview, ginadisiplina sa Ginoo. Amen. Kaya dapat hindi kita daw magkaluya. Dapat pasalamatan, dapat ang atong attitude batunon naton. Kaya siniya, kung kita naga-endure atong ibaton, verse 7, if you endure the chastening, God dealeth with you as with sons. Kinakabit ka mo mga anak sa Diyos. For what son is whom the Father chasteneth? Daw ka gina-chasten ang dinilyanak. But if you give out chastisement, kung walang kastigo, walang discipline, siniya, verse number 8, whereof are all are partakers, then are ye bastards and not sons. Dili mga anak. So are we sons tonight? Are we God's sons tonight? Amen. Magkabing batang ng mga anak sa Diyos karong gabi. Amen. Ayok na tuwod na kita sons of God karong gabi mga kanyang. Okay? The Father's chastisement. So may time na ginakastigo kita sa Diyos. Maybe, dapat ko na sometimes pati ako mga utol. Hindi man tanan. Pero I believe one way ng Ginoo, pinadisiplina kita. Sometimes lagi na sa physical or illness. One way na kita pinadisiplina sa Ginoo. Kung agi na sila natin mga physical problem, may mga illness kita. Kung usahay, kung vaccine kita, healthy kita, isa mamili kita. Nabisi kita sa akong sarili, nabisi kita kung ako narap. Pagkita kita kadungdong sa Ginoo, kaya puro narap pamamuhi, puro eskwila, ang akong isip, ako narap, puro personal na lang. Wala na tayo oras sa iya, wala na tayo time sa iyo, mag-pray. Punta na ka sa hospital ka, mag-pray ka to. Nagkakatayin mo iba ni mo ito. Mag-pray ka din. Pero kung may tarawas, pagpuntaw ka, atong isip kayo, ang mindset, ubra na yun.
train. Hindi siya. Sa kanya, undergo kita, hindi ba siguro tanan? Open me. Pero sometimes ako na, like I said, the same. Kung abundansya kita, wala kita problema, less ang atong pagdamog sa iyo. Kung abundansya kita financially, wala kita kita. Ang tao, kulang na sa prayer. Kasi niya, ano mang prayer mo na, kung kumpata. Naman ka, sa dito sa Ginoo, may problema. Mga, sometimes sa Ginoo, mga ito, istihan niya kita. Okay? So, may chastisement ng Diyos, mga kabiyanan. Pinag-chastise siya kita. Kung sagahan kita, no? Struggle kita. Problem struggle para makadundong ka sa Ginoo. Dundong ka sa Ginoo. So, the Father's chastisement. Makapay, pinakastigo niya, pinakasiklina niya ang kailangan anak. Another judgment. Another judgment. The chastisement of the Father. Next, number 4. Ang natawag na, the Bima Judgment or GSOC. GSOC, the Judgment Seat of Christ. Or Bima Judgment. Bima Judgment. Ang natawta. Look at 1 or 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 5 verse 10. 2 Corinthians 5 verse 10. Corinthians 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that is the Bima, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Alright. Affection siguro, body, or works, or ato na performance. Ano ang just the Lord, whether it be good or bad. May evaluation, gina-evaluate, gina-check, gina-report, kag i-judge the Lord ang ato na ginahimo done in His body. So may judgment, ako na nga, hindi kita magsiling, at total save na ko, magpinagusto na ko, total, eternally secured man ako, total, heaven man ako, whether we die unto the Lord, whether we live unto the Lord. Kung we are in the Lord, hindi dapat po sila. Kung ito yung mindset. Okay? And God, may judgment. May judgment. I-judge the Lord. Ang kaibahan lang sila, kung ito, hindi for condemnation. Not for condemnation. Hindi determine whether hell or heaven. Hindi na siya, hindi na judgment. I-judge ka kung mapalamit ka ba o mapaimbierno. Hindi siya na judgment is for eternal rewards. Eternal rewards. Okay? At hindi siya mautol para lang sa mga saints. Okay? Because see,
member sa body of Christ. Hello? Ano? Pagkapat sa body of Christ, wala ka dipindi, kung nabaptize ka, wala. Kung nagabasi, kung na-member ka sa local church, wala. As long na believe ka sa gospel, the gospel of the grace of God, automatic ka member sa body of Christ. Kapag ka rin na member sa body of Christ, mag-atubang sa judgment seat of Christ. Among gitawag ka, di ba judgment? Tanan na save. Tanan na nag-believe sa gospel of the grace of God. Whether you like it or not, i-judge kita sa Ginoo. Ano ang atong performance na sa kalibutan? After ikaw maluwas, after ikaw magpakabatyan sa Ginoo sa cross, isakripisyuhan ni Kristo sa cross, paano ka nag-perform sa iyong kinabuhi bilang Kristohan? That's why importante sa atong mag-ibutas ang good works. Hindi para maluwas, kaya ang good works hindi para maluwas. Pero ano nag-base sa judgment ni Lord Sunday? It is a judgment. Ang nagdulaon ka sa isip, why ko pag-iaram judgment, pastor? Why ko pag-iaram sa reward? Importante natin ko. God, mali ka sa mga mindset. Isip ko lang na karoon kayo sa kalimutan ka. Pero ang feeling na ikaw dito, mga utot, yun ang Bible, pagkatumbang natin sa judgment, dalawa mata mo, approve ka to God or ashamed before God. Approve or ashamed. Kaya, si Timothy, rightly dividing, study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed. Hindi mapuwian. Hindi mapuwian. So, bisan lumas na tayo ba sa langit, makafeel ka. Ipafeel mo sa Ginoo, na ang iyong Kristo, manong kinabuhi, wala ka nag-perform sa kinabuhi na supposed to be naka-design para sa iyo. Kinabuhi to the fullest, kinabuhi na fruitful, kinabuhi na productive, kinabuhi na, excited naman ang imong life, wala ka na maximize na gamit para for the glory and honor of God. Amen? Kaya kung may judgment, wala ibang mission, ano tendency sa tao? Diba ka? Diba? Nakatrabaho ko sa Jollibee sa buwan mo kung mga ito. Ang Jollibee nga rin, nara sila ay kinatawag ka, i-maintain nga rin, franchise ba na? Ang tungkol na Jollibee, isa lang. Kanang mga Jollibee nila, franchise na ibakan mo, royalty, ibakan mo, 50 million, 80 million, magagamit ka sa pangalan Jollibee. Pero ang rules nila, kung ano ang policy nila, dapat sundon mo. Tapos may efficiency rate siya. Halimbawa, 1 to 10. Kung gusto mo magpadayon ang imong rate, ang imong outlet, dapat hindi ka mag-remove sa number 8. Ang pinaka-highest number 10. Kung ang mag-rate mo, mag-abot ka 4, successive 5, ipa-close nila na. Ipa-close nila. Kaya dapat, ang booking may timer na. Ang paglimpyo sa lamisa, gitayman na. Mag-entertain ka, magkuha ka customer, ginatayman na, pila na isa na customer. Pila ka minutes na dapat di mo ma-entertain. Dapat di maglampas sa 2 minutes per customer. May ara na. Pag-deliver sa order, pila ka seconds. Dapat ma-deliver, di ka sa pagkuha, i-deliver dito. Tapos may tawag random inspection. Pati signage, ginalantaw na, limpyo man ang signage. Ang storage room, ang lutuanan, pantry, tapos grill, ang mga ban, ang mga pati, ginaluto. Tanan agad, ang mantika, tanan, ginarate na nila. So kung mag-nububrad, successive, twice na nag-fill sa rating, advice for closure. Amula. So stricto sila. Kaya gusto nila ba ma-preserve ang pangalan? At ang Kristohano, dapat may aral ng kita efficiency rate ang atong naman. Di ba ginatagaan sa ibang company na outstanding employee of the year? I don't know kung na yung mga company nga mula. Pero gina-evaluate nila. Ang ilang empleyado sa isa katuig kung paano sila mag-perform.
Hindi ba may empleyado? Wala ba din late sa isa katuig? Wala ba din tardiness o early out? Or late permit? Or absent permit? Or paano siya mag-perform? So, ginatagaan nila ako rating. Na ginatagaan nila reward ba? Katong performing ng mga trabahante. Kung ang kalibutan ba sa earthly, sa secular, na-recognize, na-acknowledge sa mga hardworking ng mga empleyado, how much more si Lord? Na righteous judge. Fear the judge. Kaya sila, for we must all, verse number 10, tandaan kita, why exempted? For we must all oblige, mandatory, for we must all appear. Kung sugod ka sa hindi, kung appear kita. There is a korte, pwede ka mag-aliban-libang. Kung may somon sa imo, pwede mo pa. 3 ka bisis or 2 ka bisis, di ka magpakita. Kung may ikatatlo, di ka pwede, kaya bito ka na kapulis. Kung may somon ka sa barangay, mapunggos ka yun. Ang verse 10 naman, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Anong himukan dito? That everyone, isa kang isa, dili per family, dili per clan. No, sila, but everyone may receive the things that in his body, makabaton sa mga butang, hinihimo siya lawas, according to that he hath done. Depende siya ginahimo, whether it be good or bad. Amen? May ara judgment. Kaya ang imo pag-perform karon na, di ka ito, kung na ito mga Kristohano, tani hindi ka Kristohano na lawlaw. Amen? Kristohano ka na nag-perform, Kristohano ka na kulihan, Kristohano ka na sincero, Kristohano ka na tinumano. Kaya naisip pa, kung dinis kalibutan, pinatakaan sa padya ang matinumano. The same thing, the same principle. Tagaan ko nila. So take note, may judgment. So dito rin na kumalaan. Dahil pwede na sa karungan, makita ka nga okay, pero mag-matter mo ang motive. Pwede nag-perform ka karon pero behind that, ang ginalataw ni Lord ang atong motive. Ang atong intention. No? So, idumunsik na ito. Dawin kita mag-ubra, dawin kita mag-batong sa atong mga ministry. Dawin kita mag-perform, dapat right ang atong motive. No? Sa atong motive. Kaya mahimong useless ang atong pag-perform. Na pag-abot ka, expect na may reward. Pero pagkakita sa Diyos, sa judgment seat, iyan ang tawa. Di mo kasing-kasing, napuwag, naubra ka, pero dili, tama yung kasing-kasing. Naghatag ka, pero dili kinasing-kasing. Kaya ang ginapangita, cheerful giver, hindi pressure giver. Hindi fearful giver, but cheerful giver. Amen. Amen? Ginawa mo nga maka-evaluate sila. Pwede ta mahimong faithful, mahimong active, ugot, at umaman sa tao. But ang ultimate na dyan, si Lord na diyan. Muna nga tani, hindi sa tao magbasik, tumukod ko kay para si Pastor malipay, tumukod ko para si Brad malipay, hindi dapat muna. Dapat imukod nato ni para ang Diyos malipay. Ang muna dapat ato motivation. Ang Ginoo, dili tao, kundi si Lord. Ihimo nato na, kaya nahigong mata sa Ginoo. Ihimo nato na, tungkol kay gusto na makaangkon ng reward someday. Amen. Alright. Okay? May ara, bima judgment. Now take note, tandaan na ito, kining bima, wala lamot ang luwas din. Ha? Buta nyo sa isipan, tanan na brad, luwas. Lahit ito para sa ano, kuya, ito. Para sa mga hindi luwas, di ba ito ilang judgment? Kumay masabot din, kumay mahalot din. Kaya isip, kaya ang qualified rin, ang candidate rin ba, dato lang member sa BUC. Anong BUC? Body of Christ. No? Body of Christ. Mora to ang mahimo nga member sila nga judgment or qualified or entitled. Next, mga author. Next, the judgment. The first judgment, that is Jesus Christ, the believer's self-judgment, the Father's chastisement para sa mga
sins. At the Bema judgment. Number 5, nga ito makita, mga utod, ini ginatawag nga the tribulation. Of course, very familiar sa ato. The tribulation. Judgment pa rin yapon. The tribulation, i-judge sa Ginoo. Oo, ang iyang kaugot. Ibukbuk niya, iyang kaugot. Mga utod, ang ginatawag the tribulation period. Oh. After the rapture, Ezekiel 20, Ezekiel 20:37, Ezekiel chapter 20, Ezekiel chapter 20, verse 37 and 38, 37 and 38. Alright, chapter 20, verse 37, and I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the band of the covenant, and I will purge out from among you the rebels, and them that transgress against me. I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel, and ye shall know that I am the Lord. Okay? Mga author. So, nag-refer sa tribulation period na i-purge sa Ginoo ang tanan na nag-rebel sa iya. Okay? Nag-against sa iya. At the end, mga author, lalo na sa end of tribulation, aton makita there. No? Makita nato niya sa tribulation. That's mga 7 bayans, 7 cells, 7 trumpets. Ako din, 3-7. Tanan ini mga utod, wrath of God. Kaugot sa Diyos din, basaha ang Revelation. Bago natapos ang ikapito, na another ikapito. Before natapos ang ikapito, may another ikapito na po. Puro di ba, wrath of God, pull out. Kung di mo na basahon, ang intindihon ni kaning bias ni daw Yahuma, na nagapicture sa kaugod sa Ginoo, na ang mga angel ba, amo na yung buko sa kalibutan. Na ang sun, di na magsiga. Total darkness. Mga utot. Imagine mo kung may mga ang ilahing sura, daw mga ang mga leon, ang ilahing sura, tapos sila mga ikog, daw mga ikog sa Scorpio, tapos pabayaan sila, tugutan sila sa Ginoo na maghalit sa mga tao. Imagine mo na ba, grabe nga ito. Total darkness, pila ka bulan, nga puro ka dulong, way ka sana. Imagine mo na ba, kung sa ato ng gabi, bilog gabi, o sino na ka-imagine o naka-experience ng eclipse? Solar eclipse na ang kuwaman, ang adlaw na tabunan sa bulan. O nagsalipon, nagdulong, mga auto. Imagine mo, na makurbaan ka na gani. Imagine mo. Tribulation, the wrath of God. Ibuko sa Diyos ang iyang kaugot, i-judge niya. Ang kalimutan, lalo na ang mga nations, mga auto. Magkamo pa mga verses about tribulation, pero mga yan. I-connect na lang ninyo ang Daniel dra, i-connect nyo ang nasahon yung Isaiah, arag niya ang Yapon, Zechariah, arag niya Yapon nila, tag Revelation. Mga abyan. Okay, next. Ang mga 7 bayas. Refer na tanan sa wrath of God. Next, judgment. Number 6, ini tinatawag mga kabiyan, the judgment of Gentile nations. Judgments of Gentile
nation. Matthew 25. I-just for the Lord ang mga nation. Lalo na ang mga Gentile nation. Matthew 25. Matthew chapter 25. Look at verse 31. Verse 31. 25:31. When the Son of Man shall come in His glory. Hindi mo rin tawag na second coming. Second coming ni siya. Tapos na ang rapture dali. And all the holy angels with Him. Then shall He sit upon the throne of His glory. Verse 32, and before Him shall be gathered all nations. So may mga nations. And He shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. And He shall set the sheep, karnero, on His right hand. Ang mga karnero sa iyang tuo, but the goats on the left. Ang mga karnero daw sa wala. 34, then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, kaya na gutom ako, and He gave me meat. Nag-aayaw kong karne, ipakaon niyo ako. I was thirsty, He gave me drink. Nauhaw ako, ipainom niyo ako. I was stranger, and He took me in. Lumulungong ako. Langyaw, ipasunod niyo ako. Naked, and He clothed me. Inistihan niyo ako. I was sick. Sakit ako, He visited me. I was in prison, and He came unto me. 37, then shall the righteous answer Him, saying, Lord, when saw we thee and hungered, and feed thee, and thirsty, and gave thee drink? When I saw with thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? So naman po sila, Lord, sa ano ba sitwasyon? Manang, na ikaw, nagutom, ikaw nauhaw, ikaw wala bayo, ikaw na priso, silinya, kag masakit, nag-imbisitahan. Ano sabat ni Jesus Christ? Verse 40. And the king shall answer, maanggit ito sa paramon, and the king answer unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Okay, now, ato na intindi mo, mga utol. Sheep. Walang iba. Israel. Goats. Ang unang itawag, Gentile nation. Gentile nation. Ang itawag ng brethren na na-refer sa Israel. But silingon, kung paano daw i-treat ang Israel sa mga Gentile, paano nila i-treat, anong treatment nila, amo ng treatment nila sa Ginoo. Nakuha niyo? I-compare sa Ginoo kung paano yung i-treat ang sheep, ang karnero, which is among Israel. Kung awayan yung Israel, nag-iaway na ako. Kung sila gipagutom mo niyang Israel, pareho na nga ako. Brethren, ako na lang pa niya, brethren. Verse number 40, and the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Kung ano gihimo niyo sa akong utod, sige niya, my brethren, may utod, ye have done it unto me. Amo man ginahimo ninyo sa akon. Kaya ano ang judgment sa ila? Verse 41, Then shall he say also unto them, yung mga Gentile nation, on the left hand, Depart from ye, ye cursed,
tinunglo ka, into everlasting fire, prepared for the devil and his what? Angels. So someday, mga utod, sa tribulation period, kaya kinig Israel subong, wala pa sila nag-submit sa Ginoo. Blind pa sila. Partially blind pa sila karon. But someday, time will come, ilang kilalahon si Jesus Christ na Messiah. So tabangan na sila, buliganan na sila sa mga Gentile. Nakita niya sa book of Revelation, halos tanan nga nisyon, buligan nila pag-atake ang Israel. Kaya karon dapat amat na karon, kabantay ko mga Libanon. Dito sa Piyak, ano ang kalaban sa Israel? Hezbollah. Ang Gaza, mga Hamas. Ang Yemen, ano ang ilang ang kuwan? Matanda mo, ano ang ilang ang mga Yemen, sa Africa. Houthi. Amo na ang kung sa Gaza, Hamas. Sa Yemen, Houthi. Kung sa Lebanon, Hezbollah, mga rebelde, di ba? Mga teroristro, gagakontra sa Israel. Ano ang kuwan? Ano ang sa Iran? Kanang mga sundalo nag-Iran karon sa Israel, nagabato karon na akala nila kaya nila batuan ang Israel kan Iran. Ano tawag sila? IRCG, Iran Revolutionary Guard. Ano? Pero gapaulan karon kahatag og visa karon ba sa Hormuz? Ato agianan sa mga barko. Ato sila karon gapang bomba sa mga barko. Muna sila. Iran Revolutionary Guard. But you know what mga utod? Gamay pa lang na sila ng country karon. Pag abot sa tribulation period, halos bilog kalibutan against Israel na din. Halos bilog kalibutan ka, tabangan nila ba? Ila pagkaisa nila ba ang Israel? Amo na ang prophecy sa Bible. That's why ang Israel, the most hated country, pinakagamay halos na country, isa sa pinakagamay na country sa bilog kalibutan, pero the most hated country. Siya po ang pinakakontra karon, nahulog siya ang kontrabida sa bilog kalibutan. Kag-ara ko na even long before, nang tawag, kitabangan na sa ito. Ano ang mga kalaban sa Israel? Basama mo ang Book of Moses, mga Amalekites, Jebusites, ano pa? Mga Hivites, ano pa? Canaanites, basta mga knights. Basta katanan nila, kalaban na sa Israel. Midianites. Perti kadamo. Santo pa, ina na ginabuligan. Brad, ang Israel. Pero sila ni Lord, someday Brad, sila niya, kanang mga Gentile nation, iya i-judge. Ang tanan mga kontra sa Israel, sila niya, everlasting fire. Pero ang Israel, hindi pa sila. Pero sabi ba, mag-ano sila ba? Mag-bow down sila. Kaya ialaw mo na sila sa Ginoo ubag na mapirdi. Ialaw sila sa Ginoo ubag na siling niya. Ialaw sa Ginoo na mabreak sila. Na siling niya, kini nga ano bato, matanggal ni. Kini nga bato maglapta. Kini nga bato ma-scatter. Nagkaroon sila sa tubad, diaspora. Nagkatag-katag sila, naglapta sila, Ginoo kalibutan. Pero someday, i-gather sila sa Ginoo. Kag mahimo sila nga one nation. Kag na-fulfill na 1940. Pero time will come, buligan na sila brad. Armies na perti kadamo. So tribulation, the judgment of the Gentile. Kaya nagtawag ka. Karon kay wala mo kayo ta ano sa Israel. Ano promise niya sa Genesis? I will bless thee. I will bless thee that bless thee. And I will curse thee that curseth thee. Abrahamic covenant na kung sino daw ang magbulig, magpalangga sa Israel, panalanginan sa Diyos. Pero sino po itong mag-curse, magkontra sa Israel, pakalahinon sa Diyos. Pakamalauton sa Diyos. Oh, Abrahamic covenant na. Brad, na kung buligan rin mo, muna, i-prosper ba? Sino ang i-prosper? Isa ka nakabilifit ba? Ang Amerika. Kaya alay siya sa Israel.
nagtawa ka Amerika, nahimo siya ng superpower. May mga ibang nation pa na nag-ally sa Israel. I-bless mo sila. Economically, materially tungkol sa Israel. Nag-promise mo na sa Ginoo. Pero kung kontra mo mong lahat, kontra mo sa Ginoo. Judgment. Ano sila ba? Christians, prepare for the devil and his angels. Ano pa kita, amen? Puso na naman, lumahan mo lang eh. 7. Ikapito nga judgment. Amo na rin mga author. Revelation 20:11. Revelation 20:11. Revelation chapter 20, verse number 11. Verse 11 to 15. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened, and another book was opened. Yung klase sa book, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. So may record sa ilang binuhatan. Verse 13, and the sea of dagat gave up the dead, surrender, ginhatag ang mga patay, reveal, which were in it, ang dagat, and death and hell, ang kamatayon kag ang impierno, delivered up the dead, naghatag man sa mga patay, were in them, and they were judged. So gikuha sila sa mga dagat, nabanhaw, nagkalabanhaw itong mga tao, pati itong sa impierno, gikuha man sila, gihawas, tapos gin-judge sila. And they were judged every man according to their works. Ano natamo? And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. So may ara second death. Ang kamatayon kag ang lake of fire. Hell were cast into the lake. Ang kamatayon kag ang hell, temporary place. Then the tagbog, the aboy, were cast into the lake of fire. This is the second death. And verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Okay, ano niya siya? Amo na gitawag Great White Throne Judgment. Great White Throne Judgment. Ano nga judgment? Sa tanan nga mga unsaved. Sa tanan nga hindi luwas. Amo ang i-judge. Patay na pero ibanhaw sila. Tigdot sa rapture, ang ibanhaw na patay, luwas lang. Pabilin ang diniluwas. Kahit magpaabot sila sa ilang judgment. May separate judgment sa mga unsaved. May separate judgment para sa saved. Kadiri, para sa mga tanan na hindi saved. Napatay sa dagat, buhion dito sa dagat. Kung diin man na-area sila napatay, mabanhaw sila kag makatubang sa Ginoo. Pati itong dito sa hell, kuwakon sila. Kag final judgment, hindi para i-determine kung din sila ibutang, kundi final, basahan sila sa ilang sentensya. Finally. Kaya tinanggil, temporary lang. Kumbaga, ara-arang diyan sa provincial jail. Ang lake of fire, ang muna ng lake of fire, ang muna ng itawag na munting lupa. Lake of fire. Dito na ka mag-serve forever. Lake of fire. Ang muna rin siya. Sa mga unsaved. Kasi sa Bible, ang tanan ng pangalan na wala malista sa book of life, itagmong sa linaw ng life. Amen? So may libro ba, may listahan ng Diyos. So di natin madaya ang Ginoo. Kaya may ara sa listahan, si tutong na lista.
Pag wala imong pangalan na lista sa Book of Life, gitambong sa lingaw sa kalan. Amo nang pinakasad na portion sa kinabuhi sa tao. Kaya imagine mo ba forever and forever and forever. Amo nang kalulong ko itong mga nabuwas na ito kayo na impyerno na. Tapos final, may arap agad final. Wala pa sila sa lake of fire, karon arap pa lang sila sa hell. Ang final destination, lake of fire. Ano ito mga utol, ano tayo rin magulo sa ato na tali kita, magano ta. Tawag sila, mag-faithful ta. Sa pagsumining, kay may arap judgment sa mga unsaved. Mga abyan. Last, okay, last utol, number 8. Arap pa tayo? Amen? Oh, last mga utol. 1 Corinthians 6:3. 1 Corinthians 6:3. Kag isa rin sa pinaka-unique mga utol na someday mahimo punta nga judge. 1 Corinthians 6:3. Ikaw kag ako nga saints natay i-judge mga utol. 1 Corinthians 6:3. Isa rin sa pinaka-unique naton mga utol nga aton nga rule as a Christian. Ang bagay po sa Paul, let's read all together. All together. 1 Corinthians 6:3. Here we go. Know ye not that ye shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Judgment of angels. Judgment of angels. May specific ba na na judgment? Now, magbibong kita, Pastor, ano na nga angels? Ano na nga angels at ang judge? Wala iman mga motor. Fallen angels. Fallen na, hindi na ka ito mga karoon na. Hindi na ka ito mga angel karoon na ano. Oh. Mga kabiyana. Yes. Okay? Mga motor. Kasabihin, ang sa Bible, na one day, sila i-judge. So, ako yung pinaka-importante mga abiyan na ato nakita. Dili, na may iba-iba na judgment na intended sa mga different ages, different person, at different na panahon. Okay? May intended na panahon para sa Kristohanon, sa mga hindi Kristohanon, kag sa iba pa. Even before, mga kabiyang. Okay? That's why nakakapal sa Bible. Sa Romans chapter 2, ang basis niya ang atong deeds. Romans verse number 2, but we are sure that the judgment of God is according to the truth against them which commit such things. So deeds, that is our work. Verse number 6. Verse 6. I will render to every man according to his deeds. So ang judgment sa Ginoo, mga kabyanan. May arang judgment na nakaabot. At ang iyang judgment is righteous judgment. Verse number 5. But after thy hardness and impenitent heart, treasure it up unto thyself wrath against the day of wrath, revelation of the righteousness or righteous judgment of God. Okay? Mga kabiyara. That's why, ini tali ang mag-motivate sa ato na magpungi kita, magpadayon pa kita, di kita magkumpiyansa, di kita mag-relax, kaya may arang judgment ang ito sa ato. Okay? Whether unsaved or saved kita, maraming may arang judgment. So, introduction ko lang na, at least kumano kita, may arang walang judgment. Judgment of the cross, the believer's self-judgment, the Father's chastisement, that is judgment yapon. Number 4, para sa mga saved, Bema judgment. And number 5, sa future. Future, wala na kita din. Amen? Dapat lang?
period, may judgment. Judgment of Gentile nations. Wala na gyapon kita diliman. Kasi tribulation gyapon naman tamo. Kag labaw na dili number 7. Ani kita dili ma-candidate na dili. Kaya dili ka ano ni great white throne judgment. Dapat dili lang kita number 4. Dili mga author. That is isa sa itong mga special na rule as a Christian na atong i-judge sa mga angels sa muli. May verse na tadra atong ipong, atong study habits Wednesday o ng tabiyan. But so far, ano ng 8 kinds of judgment na atong nalatapin ng mga gabi. Amen? Ayaw paghatak ng idea sa aton. Isa sa pinakanami na judgment na supposed to be para sa aton. Si Jesus Christ ang naghimo para sa aton. Amen? The finished work of Christ on the cross. The cross gets it. Magindog na please. Ayaw mag-pray, may na-learn kita this evening sa atong opening, sa atong pag-learn, pag-study sa book of Romans chapter 2. Father in heaven, again Lord, thank you sa bumagabi sa imong pulong.